Sa Santa Maria, Davao Occidental, may kubling lugar na naging saksi sa pang-aabuso sa mga kabayo. Liblib, matarik ang daanan at mahirap daw pasukin ang lugar ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, Region 11. Ang matitikas at maliliksing kabayo, sila ngayon ang ibinibida sa isang iligal na industriya ng sabong o organized horse fighting. Ito ang nakababahalang impormasyon na natanggap ng grupong Animal Kingdom Foundation o AKF nitong July 2026. Attorney, paano po nakarating sa inyong opisina yung tip o yung reklamo na mayroong tupada? Sabihin na natin, yung sabong ng mga kabayo doon sa lugar na iyon. Nagsimula po kasi nagmo-monitor kami ng napakaramit iba-ibang lugar na horse fighting. So, nandami po nagpapadala sa aming inbox sa aming Facebook, mga messages. At yun po, binantay na namin yan. Ang organizers ng sabong, todo promote din ang kanilang event sa social media. Base po, attorney, sa inisyal na impormasyon, sino-sino ang lumalabas na promotor o yung mga nasa likod ng illegal na operasyong ito? Unang-una po, ang nakapronta dyan ay ang Taghoy Promotions na tinatawag po nila. Iba-iba kasi mga promotional group yan eh. So sa Facebook nila, meron na nakapronta dyan na Taghoy Buka Promotion. Pero ang mas ikinagulat ng mga otoridad, hindi raw basta-basta ang promotor ng larong ito. How true po ba ito? Attorney, kadalasan po sa mga ganitong illegal na operasyon, gusto nating malaman kung meron bang malaking isda o yung big fish, yung tinatawag na pasimuno nitong horse fight. Opo, kasi nagkaroon nga po ng pre-surveillance yan at nalaman nga po na even yung facility, yung space, yung ground kung saan nangyari yan, pagmamay-ari raw po ng ating barangay captain dyan. At bukod po doon, siya rin po ang nagmamando doon sa paaway ang tawag po nila dyan. Siya rin ang nagbabando doon at may mga ebidensya po tayong may papakita na nandun po siya during the time ng paaway. Hanggang nitong July 9, 2026, tinutukan ng CIDG, Provincial Field Unit ng Davao Occidental, ang 3 araw na horse match. Nakita natin doon sa kinandak natin na casing is talagang on July 9, preparado na yung venue para sa gaganapin na event on July 10, 2026. Bago mangyari ang laro, July 9, 2026, pinuntakan ng mga operatibang lugar. Sa surveillance video ng mga otoridad, makikita na unti-unti nang inaayos ang arena na magiging venue para sa inaabangang laro. Dito po sir, sa video, dito makikita natin yung sinasabi natin kanina na meron silang ginagawang parang makeshift na arena gamit yung trapal at the same time yung hugis ng arena is circular. So makikita natin dito na meron na rin yung mga makeshift na horse keep. Doon nilalagay yung mga kabayo pansamantala habang wala pang laban. Isa rin sa mga ebidensyang nakalap ng CIDG, PFU Region 11, ang tarpaulin na nakapaskil sa arena kung saan makikita ang promoters ng laro. Sa ikalawang araw ng pagmamanman ng mga otoridad, July 10, 2026, muling umikot ang mga operatiba para magsagawa ng surveillance sa unang araw ng horse fighting sa lugar. Sa video, maririnig na ang halinghing ng mga kabayo at malalakas na hiyawan ng mga parokyanong nanonood sa brutal na sagupa ng mga hayop. Makikita natin dito yung aktual na paglalaban ng mga kabayo, kung saan makikita natin dito yung 2 lalaking kabayo at yung isang babaeng kabayo nasa gitna ng arena. So, sistema kasi nito, parang yung babae pinag-aagawan ng 2 lalaking kabayo at doon sila nag-aaway. Ang masaklap, hindi lang ito normal na horse fighting dahil ang mga kabayo pinagkakakitaan na rin ng mga promotor. Bukod sa entrance fee, may pustakan din. Meron pong entrance fee sir na 500 pesos. Pag papasok ka sa arena, magbibigay sila ng ticket. Sa patuloy na pagmamanman ng mga operatiba sa lugar, isang pamilyar na mukha ang kanilang nakita. Dito naman sir, sa isang video na nakuha rin natin, ito po ay
form as evidence din po na din sa fiscal office. Dito makikita na sir yung barangay official ng barangay na kung saan nandito talaga siya sa gilid lang ng ating CIDG operative at nakatayo siya sa isang upuan nanonood doon sa laban ng kabayo. Ayon sa CIDG PFU, nahuli kam din nila ang panonood ng barangay captain sa laro. Oh no, Cap! Bakit hindi niyo po sinisita ang laban? Hindi po ba bawal sa batas? Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel